tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Nagtakbuhan ang mga bata habang nagsisigawan at nag-iiyakan. Kinahulan kasi ang mga ito ng galit na si Wilab, ang asong kalye na naninirahan sa isang abandonadong bahay. Sabi sa mga kwento ay dati raw na mabait na alagang aso si Wilab. Ngunit nasiraan ng ulo nang umalis ang mga amo at iwan ito sa abandonadong bahay kung saan ito namamalagi. Kapag lumalabas ng bahay si Wilab upang maghanap ng makakain sa mga basurahan, ay ilag na ilag dito ang mga bata. Ang iba naman ay binabato ito sabay takbo, kaya naman hinahabol ng aso. Ngunit kapag pinapabayaan lamang namang magpagala-gala si Wilab nang hindi ito ginagambala, ay tahimik lamang ito. Umiiwas pa nga sa mga tao at tila takot ding masaktan. Kaya lamang ay meron talagang mga pilyo na gagawa at gagawa ng paraan upang galitin ang abandonadong aso. Isang araw ay isang bata ang maririnig na umiiyak. Sapo nito ang dugo ang kamay at humahagulgol na nagsumbong sa mga magulang. Kinagat daw ito ni Wilab dahil nakursunadahan ng baliw na aso ang dalang biskwit ng bata. Galit na galit ang mga magulang ng batang si Didi. Ang ibig mangyari ng mga ito ay pasintensyahan si Wilab dahil sa panganib na dala nito sa mga bata. Isa pang kinagagalit ng mga magulang ay ang kawalan ng may-ari sa aso na siyang mananagot sa pagpapaturok ng anti-rabies sa bata. May kalakihan pa naman ang bayad doon at hindi lamang iisang beses ang turukan. Dahil doon ay nangalap ng donasyon para sa pagpapaturok kay Didi. Ang pangangalap ng donasyon ay nakarating hanggang sa kabilang barangay kung saan naninirahan si Nathaniel, isang binata na labis ang hilig sa hayop, lalo na sa mga aso at pusa. Nang malaman ni Nathaniel ang ukol sa nangyari kay Didi, ay hindi ito nagdalawang isip na tumulong. Bakit po hindi ang may-ari ng aso ang magbayad sa pagpapagamot sa bata? Isa pa ay baka naman maaaring wag na lamang itong palabasin sa bakuran kaysa naman ipapatay. Kawawa naman po, ani Nathaniel. Alanganin ang ngiti ng barangay health worker na isa sa mga tumutulong upang makaipon ng donasyon. Sir, matagal nang walang amo si Wilab. Naawa nga ako Asong kalye na yun magmula noong abandonahin ng mga dati niyang amo. Ang pusong mapagmahal sa hayop ni Nathaniel ay naantig dahil doon ay tinungo niya ang barangay kung saan naninirahan sina Wilab at Didi upang makita ang kalagayan ng bata at upang alamin na rin kung may magagawa ba siya upang magbago ang kapalaran ni Wilab. Sa kanya kasing palagay ay aksidente ang pagkakakagat nito sa bata. Base kasi sa kwento ng health worker ay matagal ng palaboy si Wilab, ngunit si Didi lamang ang nakagat nito. Sa isip niya ay baka may nagawa ang bata upang atakihin ito ng aso. Nahanap ni Nathaniel ang bahay na tinutuluyan ni Wilab. Malayo pa lamang ay nakikita na niyang pinagbababato ng mga bata ang harapan ng bahay habang ang aso naman ay walang tigil sa pagkahol. Sa tuwing mag-aastang aatake si Wilab ay nagtatawa ng tatakbo ang mga bata na tila ba nangungulit. Kapag naman umatras na ang aso ay magsisibalik ang mga bata at muli itong babatuhin kahit nagtatago na sa likod ng hagdan sa harapan ng bahay. Mga bata, huwag niyo naman siyang batuhin. Mahinahong saway ni Nathaniel. Kuya, nangangagat po yan, anang isa sa mga bata. Kaya nga, may nakagat na siya. Kapag nagalit siya sa pamamato nyo, ay kakagatin niya rin kayo. Gusto nyo ba yun?
Natahimik ang mga bata. Isa-isang nag-alisan ang mga yon, kaya't naiwan si Nathaniel sa harap ng bahay. Tinignan niya si Willab na tahimik na nakadapa lamang sa likod ng hagdan. Butot balat na ito sa kapayatan. Bakas na bakas sa mga mata nito ang labis na kalungkutan. Lalo namang naawa si Nathaniel sa aso. Nakikita niyang hindi lamang makapagsalita si Willab, ngunit ito'y labis na ang kalungkutan. Kinabukasan ay nagbalik sa abandonadong bahay si Nathaniel, dala ang isang lata ng dog food. Bago pa man siya nakarating sa bahay, ay naririnig na niya ang malalakas na boses ng mga tao at ang mga galit na angil ni Willab na paminsan-minsan ay nahahaluan ng iyak. Nagmamadali siyang lumapit sa grupo ng mga usisero sa harap ng bahay. Doon ay nakita niya ang 3 kalalakihan na pinagtutulungang maipasok si Willab sa isang kulungan. May tig-iisang kalawit na may tali ang mga ito na siyang pinanghuhuli sa leeg ng aso. Ngunit dahil napakaliksi ni Willab ay hindi ito mahuli-huli. Tuloy ay pinapalo na ito ng mga lalaki na siyang dahilan ng pag-iyak nito. Ang mga tao namang nakamasid ay walang pakialam at panay pa ang mando sa kung papaanong mas mabilis na mahuhuli ang aso. Hindi natagalan ni Nathaniel ang pag-iyak ng aso, kaya siya ay nakialam na. "Sandali po, sandali lang. Dahan-dahan naman po." "Paano mong makukuhang dahan-dahanin yan? Ay nanlalaban at mangangagat pa." Tugon ng isa sa mga humuhuli kay Willab. "Huwag niyo na po siyang hulihin. Ibalato niyo na lang po si Willab sa akin." Aniya. Umugong ang protesta ng mga miron. Bakit daw ba siya nakikialam? Ay napakadelikado na nga ni Willab. Baka raw marami pa itong makagat kung pababayaang gumala. Mas mainam daw na patulugin na lamang ito habang buhay. Napalunok si Nathaniel at lakas loob na sinabing, "Ako po ang mananagot kapag muling may nakagat siyang bata." Napatingin sa kapitan ang mga nanghuhuli ng aso. Tila hinihintay ang desisyon ng nakatataas. Kumampas ang kamay ng kapitan at sinabing, "Mga kabarangay, narinig naman niyo ang sinabi ng binatang ito. Siya ang mananagot kay Willab. Siya ang ating sisisihin. Oras na makadisgrasyang muli ang baliw na asong yan." Marami ang umalma. Ngunit marami rin ang napapatawa at tila pinahihiwatig na kalukuhan ang kanyang ginawa. Nakahinga ng maluwag si Nathaniel nang mapagsolo sila ni Willab. Ang aso ay muling nagkubli sa likod ng hagdan at mababakas ang takot sa mga mata nito. Dahan-dahang lumapit si Nathaniel at binuksan ang lata ng dog food. Napansin niyang tila naging interesado ang aso sa kanyang dala. Ibig nitong lumapit, ngunit halatang nangangamba sa maaari niyang gawin. Iniwan niya ang lata at lumayo. Nang nasa 2 metro na ang kanilang distansya, ay tsaka nilapitan ni Willab ang lata at kinain ang laman. Gutom na gutom ito. Habang kumakain ay sinubukan muling lapitan ni Nathaniel ang aso. Ngunit dali-dali naman itong bumalik sa ilalim ng hagdan. Malungkot nang ngumiti ang lalaki. Alam niyang matagal-tagal bago umamo si Willab, ngunit napatunayan niyang hindi ito mabangis at delikado, kagaya ng sinasabi ng taong bayan. Takot at pagtatanggol sa sarili ang dahilan ng pagtahol at panlalaban ni Willab. Hindi ito natural na mabangis. Kung maaari nga ay umiiwas na lamang ito sa tao, gaya na lamang ng ginawa nitong pagtatago nang siya ay lumapit. Bumalik muli si Nathaniel kinabukasan upang dalhan ng pagkain si Willab. Ilag pa rin sa kanya ang aso, kaya nilalapag na lamang niya ang pagkain nito, pagkatapos ay tsaka siya lalayo. Ilang araw pang ginawa ni Nathaniel ang ganoon hanggang sa makasanayan na ni Willab ang kanyang presensya. Kalaunan ay tila pinananabikan na ng aso ang kanyang pagdating. Isang araw ay nakita niyang nakabantay na ito sa gate at nang makita siya ay kumawag ang buntot. Tumalon pa ito at dumamba sa kanya.
Sa pagkakataong yon ay alam na ni Nathaniel na nakuha na niya ang tiwala ni Wilab. Nilagyan niya ito ng collar at leash bago inakay palabas sa abandonadong bahay. Kakawag-kawag pa rin ang buntot ng aso at makikita ang galak sa muka habang hinihimas niya sa ulo. Nang makita ng mga batang dating nambabato kay Wilab ang ginawa ni Nathaniel, ay nagsilapit ang mga ito upang himasin din ang ulo ng aso. Dinig na dinig ang halakhaka ng mga bata nang dilaan ni Wilab ang kamay ng mga ito. Noon nila nalaman na napakaamo pala ng asong kanilang binabato. Mabilis na kumalat ang balita ukol sa maamong si Wilab. Ngunit hindi yun kinatuwa ng mga magulang ni Didi. Sumugod ang mga ito sa abandonadong bahay at pinagsabihan si Nathaniel na huwag makialam sa kanilang barangay dahil hindi naman ito residente roon. Hayaan na lamang daw nitong patulugin si Wilab dahil sa pangangagat sa kanilang anak. Subalit sumabat ang health worker na nakausap ni Nathaniel. Inilabas nito ang cellphone at pinlay ang CCTV recording ng barangay kung saan makikitang paulit-ulit na pinalo ng tsinelas ni Didi ang nananahimik na aso. Akmang tatakbo na si Wilab, ngunit hinarang pa ito ng bata at muling pinalo. At si Wilab naman, sa kagustuhang maipagtanggol ang sarili, ay napilitan ng kagatin ng bata. Umugong ang bulungan. Si Didi naman pala ang may kasalanan sa nangyari dito. Noon din ay naalala ng mga residente na sa ilang taong pagiging palaboy ni Wilab ay wala itong nakakagat na bata kahit pa nga binabato na ito. Iginiit pa rin ng mga magulang ni Didi na dapat nang patulugin si Wilab dahil nakakagat pa rin ito. Subalit wala nang nakinig sa mga ito. Sa halip ay pinuri ng mga residente si Nathaniel dahil sa tiyaga nito kay Wilab. Hindi naman pala totoong mabangis at delikado si Wilab. Nagkamali lamang sa pag-unawa ang mga tao sa paligid nito sa totoong dahilan ng pagiging palatahol nito at pagkagat kay Didi. Ipinagtanggol lamang pala nito ang kanyang sarili at hindi kailanman inintensyon na makapanakit. Mabuti na lamang at may CCTV footage pala ng totoong pangyayari. Salamat na rin kay Nathaniel na hindi naniwalang masamang aso si Wilab. Noon din ay sinabi sa binata na Willie talaga ang pangalan ng aso at binansagan lamang na Wilab dahil sinasabing nababaliw na sapagkat hindi pa rin umaalis sa abandonadong bahay kahit hindi na ito binalikan ng mga amo. Masayang naiuwi ni Nathaniel si Willie sa kanilang bahay. Magmula sa araw na yon ay siya na ang bagong amo nito at sisiguraduhin niyang hindi na muling mag-iisa ang asong si Willie.